Hindi po, magandang umaga sa inyo lahat. Nabigyan na naman po ng pagkakataon na magbahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos. Ganun din, no, magbigay ng maiksing refleksyon. Tulad nga ho ng ating mga pagbasa sa araw na ito, simulan pa lang natin doon sa aklat ng Malakay hanggang sa ating gospel. Sa ngayon ho, pinatututuhanan dito, yung mga tao ngayon ay nababalisa dahil sinasabi nga nila, nandito na yung climate change. May mga nagsasabi pa nga, siguro malapit na yung pagwawakas ng mundo. So, balit hindi ho yun ang ating pinaniniwalaan. Ang atin hong pinaniniwalaan ay kung ano yung sinasabi ng Diyos dito sa kanyang mabuting balita. Na wala pong nakakabatid ni nakakaalam. Sapagkat meron niya akong dalawang magkasama. Ang isa'y kukunin, ang isa'y ititira. Sapagkat sinasabi nga, wala namang ibinigay na signs. Tulad nga nung isinyer ko nung last dito. Walang ibang ibinigay na sign ang ating Panginoon, ang ating Diyos, kundi maliban doon sa sign kay Jonah. Kay Jonas, doon sa, nung siya ay pinapunta doon sa Ninibe, kung saan ay binalaan niya yung mga taga doon at nakinig naman sa kanya. Siguro ganun din ang pinatututuhanan sa atin ng Diyos na panay ang pinararamdaman tayo eh. Pinararamdam na sa atin. Tulad ng mga bagyo, tulad ng mga baha, daming namamatay. Pinararamdam na sa atin na kinakailangan na nating magsisi. Kinakailangan na nating talikuran kung ano yung ating mga hindi magagandang gawain. Sapagkat hindi naman yan wawakasan ng Diyos sa ganyang paraan. Sabi nga niya, kailangang mangyari muna ang mga bagay na yan. Pero hindi pa yan ang magiging wakas. Nandiyan na nga yung mga, kita natin, yung mga gera. Hindi na naman natatapos yung mga gera. At sigit po sa lahat, ang maganda rito, may pangako ang Diyos sa atin eh. Sabi nga niya, hindi na niya muling gugunawin ang mundo. Ang ginugusto lamang niya sa atin, magkaroon tayo ng pagbabago. Magkaroon tayo ng tunay na pagsunod sa Kanya, ng tunay na pananampalataya sa Kanya, sapagkat marami nga nagsasabi, tulad nga doon sa aklat ni James na sinasabi na, naniniwala ako, sumasampalataya ako, subalit wala namang gawa. Ang hinihintay po ng Diyos sa atin, tayo ay gumawa. Tayo ay kumilos sapagkat alam natin, sa ating paggawa, doon natin may pakikita kung ano ang ating pananampalataya. Hindi ho sa salita. Kasi nga ho ang ating mga salita ay sa ating mga labi lamang nagbubuhat. Subalit kung yan ay sinasagawa natin, nakikita ho yan ng ibang tao. At habang nakikita nila, natututo silang gumaya. Parang nahihila natin sila, naiinganyo natin sila doon sa pananampalatayang meron tayo. Kung ano yung ating paniniwala sa Diyos, nakikita nila sa ating mga ginagawa, kaya sila'y nahihikayat natin, bagamat hindi tayo nagsasalita sa kanila. Napansin ko nga ako kanina, nung ako papunta rito, may nasalubong ako ditong bata na yun nag-a-attend dito ng pagka-tuwing linggo. Naka-uniform siya. Sabi ko, papasok ka na pala. Sabi niya, opo. Nag-bless sa akin, hindi lang nag-bless, umaka pa. Sabi ko, talagang iba yung pakiramdam mo na, sabi ko nga, nakikita na ng mga bata na to yung kung paano kumilos ang Diyos sa lugar na ito. Sabi ko nga, nung una tayong magkwan dito, parang may men's meeting na nag-attend si Makmak. Sabi ko, ito na siguro yung una nating bunga sa lugar na ito. Sapagkat tayo na may panay ang pagtatanim dito eh. Pero sabi ko nga, nagsisimula lang yan sa maliit eh. Kaya sabi ko nga sa isang mga ganyang bagay na maliit nating nagagawa, alam natin na ang Diyos ay hindi tayo bibiguin doon sa ating mga itinanim na yan. Tulad nga nung planning natin, nung ating workers meeting, na sinasabi na, sowing for others to reap. So, ibig sabihin tayo ang magtatanim, subalit hindi tayo aasa sa ating pag-ani. Hayaan natin yung iba ang mag-ani. Sapagkat alam natin, medyo maedad na tayo, at least nakapagtanim tayo, hindi tayo yung
nagsawalang kibuna lang, pinagwalang bahala natin. Kumilos tayo sapagkat alam naman natin ang Diyos, nandiyan dyan siya para tayo tulungan, para siya magpalago. Nagtanim nga tayo. Paano nating maaani yan kung wala tayong Diyos na tagpagpalago? Sapagkat yan ang katuwiran ng mga magsasaka eh. Nagtanim ako ngayon, sige, okay, dinilig ko, kinultivate ko, nagawa ko lang yung portion ko. Pero sino magpapalago niyan? Diyos lamang. Siya magpapalago, magpapabunga ng mga halamang yan. Ganon din po ang ating pananampalataya. Hindi ho natin kailangan na titingnan natin, parang walang nangyayari sa ginagawa natin. Sasabihin natin, Lord, bakit ganito? Parang wala namang silbi itong aking ginagawa. Pero wag ho natin titingnan yan. Sapagkat meron hong nakatakdang panahon ang Panginoon dyan. Ika nga, meron hong perfect time para natin makita ang mga bunga ng mga halaman na ating itinanim. Sapagkat yan ho ay hindi para sa atin, kundi doon sa mga susunod nating lahi. Saling lahi na, sabi nga, yung mga next generation sa atin, kasi matatanda na tayo, hindi na naman natin kumbaga, ang atin na lang magagawa dyan ay maging matyaga ho tayo. Hindi ho natin kailangan maging, yung maghangad agad na tayo, makikita ka agad natin ang bunga. Maghintay ho tayo sapagkat alam natin na ang Diyos ang nagpalago, Diyos ang magpapabunga, although iba man ang mag-ani. Sapagkat yan po ang pangako ng Diyos sa atin na tayo po, bagamat mga workers na sinasabi ko na hindi naman tayo tumitigil eh. At hindi rin naman tayo nagkukulang. Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon sapagkat sapat ang ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo may kahinaan, pero siya ang nagbibigay sa atin ng tunay na kalakasan. Magandang umaga po.